Ipinagpalit sa ambisyon, pinalaya sa gitna ng unos. Habang nagpapakasasa si Ciro at Ivana sa kanilang tagumpay, iniwan si Elisara na wasak ang dangal at durog ang puso. Ngunit ang bawat patak ng luha ay magiging lason para sa mga nagtaksil. Mula sa alabok ng kahapon, babangon ang isang babaeng mas matatag pa sa bakal. Kaya mo bang harapin ang katotohanang ikaw mismo ang pumatay sa ating sumpaan? Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito? Huwag kang mag-alala, Ivana. Konting tiis na lang at mapipirmahan na rin niya ang mga dokumentong yan. Sino ba naman siya para tumanggi? Wala siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito. At sa huli, susunod din siya sa gusto ko dahil utang niya sa pamilya ko ang lahat. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Ang boses na yon, ang malamig at walang emosyong tono ni Ciro, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa aking dibdib. Hindi ko kailangang makita ang kanyang mukha para malaman ang ekspresyong suot niya ngayon, ang mapagmataas na tingin ng isang opisyal ng militar na sanay mag-utos at sumunod ang lahat. Nakahawak ako sa hamba ng pinto at sa kabilang kamay ay bitbit ko ang kanyang gala uniform na kapapatapos ko lang plansahin ng may labis na pag-iingat. Isang oras kong binura ang bawat lukot sa telang iyon, tinitiyak na ang bawat tupi ay perpekto para sa kanyang parangal bukas. Ang aking mga daliri ay bahagyang kumikirot pa mula sa tusok ng karayom nang tahiin ko ang isang butones na malapit ng matanggal, ngunit binaliwala ko yon. Para kay Ciro, ang bawat hirap ay tila isang matamis na sakripisyo. O iyon ang akala ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa sarili kong mga kamay. Ang mga palad na dati ay malambot. Ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng kalyo mula sa pag-aasikaso sa bawat pangangailangan sa loob ng malaking bahay na ito sa San Aurelio. Simula nang ikasal kami, ang tanging hangarin ko lang ay maging karapat-dapat sa apelyidong Alvarez. Pinagsilbihan ko ang kanyang ina, si Doña Celestina, nang higit pa sa isang katulong-hamong. Tiniis ko ang bawat mapanuring tingin at ang bawat salitang tila latay sa aking pagkatao. Dahil naniniwala akong mahal ako ni Ciro. Dahil naniniwala akong ang pag-ibig ay isang mahabang pagtitiis. Ngunit ang tawa ni Ivana, na sumunod sa sinabi ni Ciro, ay tila isang malakas na sampal na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Poor Elisara, wika ni Ivana sa isang tonong puno ng pangungutya, na tila ba ang pangalan ko ay isang maruming bagay na ayaw niyang hawakan. Napakamanang niya talaga, Ciro. Look at her. She's so dusty and old-fashioned. Hindi siya nababagay sa tabi mo. Especially now that you're moving up. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga social gatherings natin. She smells like laundry detergent and kitchen oil all the time. Narinig ko ang paghila ng upuan, marahil ay lumalapit si Ciro sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabubulahaw kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang martilyo na dumudurog sa aking mga tadyang. Ang gala uniform na hawak ko ay unti-unting nangulubot sa higpit ng pagkakahawak ko rito. Ang telang iyon na pinaghirapan ko ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang simbolo ng 10 taong pagsasayang ko ng buhay. I know, sagot ni Ciro, at ang bawat salita niya ay tila yelong dumadaloy sa aking mga ugat. Nakakasawa na ring makita ang mukha niyang laging mukhang pagod at martir. I need a woman who can stand beside me with grace, not someone who looks like a housemaid. Konting panahon na lang, Ivana. I'll make sure she's out of this house before the month ends. Hindi ko na namalayan na bumukas ang aking mga daliri. Ang unipormeng bitbit ko ay dulas na nahulog sa sahig. Ang marahang tunog ng pagbagsak ng tela sa makinis na narra
ay tila isang malakas na pagsabog sa aking pandinig. Ang lahat ay tila huminto. Ang hanging pumapasok sa aking baga ay naging matulis na kristal. Mabilis na bumukas ang pinto. Doon, nakatayo si Zero, matikas sa kanyang suot na t-shirt na lapat sa kanyang matipunong katawan. Sa likod niya, si Ivana ay prenteng nakaupo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mapupulang labi ay may bakas pa ng isang mapang asar ng ngiti. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng lumang libro sa silid. Isang amoy na biglang naging nakakasuka. Walang bakas ng gulat sa mga mata ni Zero. Wala ring pagsisisi. Ang tanging nakita ko ay ang iritasyon na tila ba isa akong dumi sa kanyang sapatos na kailangang alisin. Elisara, tawag niya sa aking pangalan, ngunit wala itong init. Kanina ka pa ba dyan? Why are you eavesdropping? Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tumingin ako sa unipormeng nasa sahig, ang unipormeng nilabhan ko, gamit ang aking mga kamay para hindi masira ang tela, ang unipormeng naging saksi sa bawat gabi na hinihintay ko siyang umuwi mula sa kampo. Ngayon, nakahandusay ito sa paanan niya, parang ang aming pagsasama na tinatapak-tapakan na lang. Zero, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Mahina at nanginginig. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi para alwin ako. Nanatili ang distansya sa pagitan namin. Isang distansyang hindi ko napansing naging isang malalim na bangin na pala sa paglipas ng mga taon. Let's not make this difficult, Elisara. Wika niya habang kinukuha ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Inabot niya ito sa akin ng walang pag-aalinlangan. I wanted to tell you this in a more formal way, but since you've heard it anyway, let's get it over with. Those are the annulment papers. Pirmahan mo na lang. I've already provided a small amount for you to start over somewhere else. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Eksena? Naramdaman ko ang pag-akyat ng isang mainit na emosyon mula sa aking sikmura, patungo sa aking dibdib. Hindi ito galit. Ito ay isang purong sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. 10 taon, Zero. 10 taon akong naging anino mo. Pinagsilbihan ko kayo ni Mama nang walang reklamo. Tiniis ko ang lahat dahil sabi mo, tayo ang magkasama hanggang sa huli. At ngayon, sasabihin mong huwag akong gumawa ng eksena dahil gusto mo na akong itapon na parang basahan? Sumingit si Ivana. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng biolin na hindi sa tono. Oh, please, Elisara. Don't be so dramatic. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka na nababagay sa kanya. Look at yourself in the mirror. You look like you're 60. Zero deserves someone who can help his career, someone with connections. What can you offer him? Records of old films and dusty archives? You're just a glorified maid in this house. Gusto ko siyang sagutin. Gusto kong sumigaw. Ngunit ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Tumingin ako kay Zero. Umaasang makakita ng kahit konting awa. Kahit isang sulyap man lang ng lalaking minahal ko noong kami ay nagsisimula pa lamang sa San Aurelio. Ngunit ang lalaking nasa harap ko ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng marmol. It's for the best, Elisara. Dagdag ni Zero. The town already talks. They know you're not enough for me. Ayaw kong masira ang reputasyon ko dahil sa isang asawang hindi marunong magdala ng sarili. Leave the house tonight. You can stay at your aunt's place. Ngayong gabi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa bubong na tila mga galit na kamao. Zero, gabi na, at malakas ang ulan. Saan ako pupunta? That's not my problem anymore. Sabi niya bago siya tumalikod at bumalik sa loob ng silid-aklatan kasama si Ivana. Naiwan akong nakatayo sa madilim na pasilyo, hawak ang envelope na tila ba ito ang hatol ng aking kamatayan. Ang bawat sulok ng bahay na ito
ay may alaala ng aking pagsisikap, ang amoy ng wax sa sahig, na ako mismo ang nagpakintab, ang mga kurtinang ako ang pumili at nagkabit, ang bawat gamit na inalagaan ko, nang higit pa sa sarili ko. Ngayon, lahat ng iyon ay hindi na sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan ni Doña Celestina na nakatayo pala sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang rosaryo. Akala ko ay magsasalita siya. Akala ko ay tatayo siya para sa akin bilang kanyang manugang na nag-alaga sa kanya sa bawat pagkakasakit niya. Ngunit tinitigan lamang niya ako nang malamig bago siya pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto ng walang imik. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Hindi ang lamig ng aircon o ng ulan sa labas, kundi ang lamig ng pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya. Dahan-dahan akong yumuko para pulutin ang gala uniform ni Ciro. Naramdaman ko ang gaspang ng tela sa aking mga daliri. Hinaplos ko ang butones na tinahi ko kanina lang. Ang aking luha ay pumatak sa gintong medalya na nakasabit sa dibdib nito na nag-iwan ng isang mantsa sa kumikinang na metal. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa kanya, pagkatapos ng bawat sakripisyong ibinigay ko ng buong puso, bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Bakit ang mga kamay na nagbuo sa kanyang tahanan ang siya ring unang itatapon kapag ito ay naging matatag na? Inilapag ko ang uniforme sa isang silya malapit sa pinto. Hindi ko na ito dinala. Kinuha ko ang aking maliit na bag, ang tanging gamit na tunay na sa akin bago pa man dumating ang mga Alvarez sa buhay ko. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay, sinalubong ako ng marahas na hangin at ng basang lupa. Ang bawat hakbang ko palayo sa pintong yon ay tila pagpunit sa aking kaluluwa. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anino ni Ciro at Ivana sa bintana ng silid-aklatan. Tila ba ipinagdiriwang na nila ang aking pag-alis? Ang ilaw sa loob ng bahay ay tila napakalayo, tila isang bituin na kailanman ay hindi ko na maaabot. Sa bawat patak ng ulan na humahalo sa aking mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan, mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa dinami-dami ng serbisyong ibinigay ko, sa lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko sa bahay na ito, bakit ang halaga ko lang sa kanila ay isang pirasong papel na kailangang itapon? Bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ng San Aurelio ay tila may kasamang tanikala na humihila sa akin pabalik sa kawalan. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila nakikiramay sa bawat luhang dumadaloy sa aking pisngi. Bagaman, hindi na malaman kung alin ang tubig ulan at alin ang galing sa aking pusong nagdurugo. Ang suot kong manipis na cardigan ay basang-basa na, bumibigat sa aking balikat, gaya ng bigat ng mga papeles na nasa loob ng aking bag. Ang katibayan na ang 10 taon ng aking buhay ay pinalitan na ng isang malamig na pirasong papel. Naisip ko ang aking tsaperla. Siya na lang ang natitira kong kamag-anak sa bayang ito. Noong mga panahong masagana pa ang buhay namin ni Ciro, hindi ako nakakalimot na dalhan siya ng mga prutas at gamot bawat buwan. Ako ang takbuhan niya kapag kinukulos ang kanyang rayuma. Ngunit nang tumayo ako sa harap ng kanilang maliit na gate at kumatok ng mahina, tanging katahimikan ang sumalubong sa akin. Tia Perla, si Elisara po ito. Ang aking tinig ay halos lamunin ng hangin. Bumukas ang bintana ng bahagya. Nakita ko ang anino ni Tia Perla, ngunit hindi siya lumabas. Sa halip na yakap at mainit na sabaw, ang narinig ko ay ang kanyang boses na puno ng takot at pag-aalinlangan. Elisara, Iha, umalis ka na muna. Nabalitaan na namin ang nangyari. Sabi ni Doña Celestina, may ginawa ka raw na hindi maganda. Ayaw naming madamay rito. Alam mo namang malakas ang mga Alvarez sa munisipyo. Baka mawala ng trabaho ang pinsan mo. Tiya, wala po akong ginawang masama. Pinagbintangan lang nila ako. Pagsusumamo ko, ang aking mga daliri
ay mahigpit na nakakapit sa bakal na gate. Kahit na iha, ang sabi-sabi rito sa San Aurelio, nahuli ka raw na may ibang lalaki. Nakakahiya, Elisara. Huwag mo na kaming idamay sa kahihiyang yan. Maawa ka sa amin. Dahan-dahang isinara ang bintana. Ang tunog ng pagkandado nito ay tila isang huling hantungan para sa aking pag-asa. Napaupo ako sa tapat ng kanilang gate, hinahayaang mabasa ng putik ang aking palda. Ganito ba kabilis ang balita? Ganito ba kadaling burahin ang 10 taon ng pagiging mabuti dahil lang sa isang kasinungalingang ikinalat ng mga makapangyarihan? Sa gitna ng aking paglalakad, tila bumalik ang aking gunita sa araw ng aming kasal. Naalala ko ang puting-puting tela ng aking belo, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita, at ang pangako ni Ciro sa harap ng dambana na ako ang kanyang magiging kanlungan sa hirap at ginhawa. Tinitigan ko ang aking mga kamay na nanginginig sa lamig. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanya nang magkaroon siya ng malalang trangkaso noong nakaraang taon. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng bawat mantsa sa kanyang uniforme. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay wala nang mahawakang kahit ano, kundi ang sariling hapdi. Napunta ang aking mga paa sa lumang istasyon ng bus sa dulo ng bayan. Walang tao roon dahil sa lalim ng gabi at tindi ng ulan. Naupo ako sa isang malamig na bangkong gawa sa semento. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang nag-iisa. Ang San Aurelio, ang bayang kinalakihan ko, ay tila naging isang malaking libingan para sa aking dangal. Isang maliit na anino ang lumapit sa akin, isang batang lansangan. Marahil ay wala pang 10 taong gulang na may dalang basang karton. Ang kanyang mga mata ay malalim, ngunit may bakas ng kabaitan na hindi ko nakita sa sarili kong asawa. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng tinapay na nakabalot sa plastik. Tuyo na ito at mukhang ilang araw na, ngunit iniabot niya ito sa akin. Kain po kayo, ate. Masama pong umiyak ng gutom. Bulong ng bata bago siya muling naupo sa kanyang karton sa isang sulok. Napahagulgol ako habang hawak ang tinapay na yon. Isang batang walang-wala ang nakakita sa aking sakit, habang ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay ay nagpapakasasa sa karangyaan. Kasama ang iba, sa bawat kagat ko sa tuyong tinapay, nanunumpa ako sa sarili ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lasa ng tinapay na ito, ang lasa ng aking pinakamababang sandali. Habang nagpapahinga, narinig ko ang usapan ng 2 driver ng bus na sumilong sa tapat. Hindi nila alam na ako ang pinag-uusapan nila. Pre, narinig mo ba? Yung asawa raw ni Major Alvarez, pinalayas dahil nambubugbog ng biyenan at nagnanakaw pa ng pera ng military funds. Akalain mo, mukhang anghel pero demonyo pala sa loob. Oo nga, pre. Sabi pa ni Ivana Rios sa interview kanina, matagal na raw nilang tinitiis yung babae. Buti na lang at nakawala na si Major sa kanya. Ang bawat salita nila ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira kong lakas. Hindi lang pala ang bahay ang kinuha nila sa akin, kundi pati ang katotohanan. Binaboy nila ang aking pangalan bago pa man ako makapagsalita. Tumayo ako kahit nanghihina. Kailangan kong makarating sa bahay ampunan ni Sister Maribel. Siya na lang ang tanging liwanag na naiisip ko sa gitna ng kadilimang ito. Ngunit ang bawat hakbang ko ay tila nagiging mas mabigat. Ang aking paningin ay nagsimulang maglaro. Ang mga ilaw ng poste ay tila mga sumasayaw na apoy. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pagod. Pagod ng katawan at pagod ng kaluluwa. Nang makita ko ang malaking krus sa tuktok ng gate ng kumbento, naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Sino nga ba ang nagpapakalat ng mga kwentong ito
ng ganoon kabilis. Paano nalaman ng buong bayan ang isang kasinungalingan sa loob lamang ng ilang oras? Bago pa man ako makahawak sa kampana ng gate, ang aking mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang huling narinig ko ay ang marahas na hampas ng ulan sa semento at ang tila malalayong tinig ng mga taong tumatawag sa aking pangalan. Ganito na lang ba magtatapos ang lahat? Sa putikan, sa kahihiyan, at sa gitna ng ulan na walang katapusan. Huwag mong piliting bumangon, iha. Ang katawan mo'y pagod, pero ang kaluluwa mo ang mas nangangailangan ng pahinga. Iminulat ko ang aking mga mata sa tunog ng isang malambing at mahinahong boses. Hindi ito ang boses ni Doña Celestina na laging puno ng utos at lalong hindi ito ang boses ni Ciro na tila ba bawat salita ay isang hatol. Ang bumungad sa akin ay ang mukha ni Sister Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag na matagal ko nang hindi nakikita sa ibang tao. Naramdaman ko ang malambot na unan sa ilalim ng aking ulo at ang amoy ng kalsatsuchi at insenso na humahalo sa amoy ng mainit na sabaw. Narito ako sa loob ng klinika ng kumbento. Ang puting kisame ay tila nagbibigay ng kapayapaang hindi ko matagpuan sa labas. Ngunit sa kabila ng init ng kumot, tila may yelong hindi matunaw-tunaw sa loob ng aking dibdib. Sister, ang mga papeles ko po, ang bag ko, ang tanging naisip ko, kahit na ang mga papel na iyon ang pumatay sa aking pangarap, iyon na lang ang natitirang ebidensya ng 10 taon ko bilang Elisara Alvarez. Nasa tabi mo lang, huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Sagot ng madre habang inilalapit sa akin ang isang mangkok ng lugaw na may luya. Ubusin mo ito. Kailangan mong magpalakas dahil hindi pa tapos ang laban mo, Elisara. Ang mundo ay malupit sa mga taong pinipiling manahimik. Dahan-dahan akong umupo. Bawat galaw ng aking kalamnan ay tila may kasamang hapdi. Nang abutin ko ang mangkok, napatingin ako sa aking mga kamay. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng klinika, mas lalong naging halata ang mga sugat at kalyo. Ang aking mga kuko ay may bakas pa ng putik mula sa kalsada kagabi. Ito ang mga kamay na ipinagpalit ni Ciro sa makinis at mapuputing kamay ni Ivana. Ang mga kamay na nagtrabaho para sa isang pamilyang itinuring akong basura. Sa huli, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinititigan ang aking refleksyon sa isang maliit na salamin sa dingding. Sino ba itong babaeng ito? Ang buhok ay gulo-gulo, ang mga mata ay lubog at itim, at ang balat ay tila nawalan na ng buhay. Tama ba si Ivana? Nagmukha na ba talaga akong matanda dahil sa pag-aalaga sa kanila? Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng mahinang paggalaw sa labas ng pinto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang isang pamilyar na figura. Ma'am Elisara, bulong ni Lita, ang matandang katulong sa bahay ng mga Alvarez. Lita, bakit ka narito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Doña Celestina na pinuntahan mo ako. Nag-aalala kong sabi. Mabilis na lumapit sa akin si Lita, bit-bit ang isang maliit na bayong. Ang kanyang mga mata ay namumula, halatang galing sa pag-iyak. Ma'am, hindi ko po kayang makita kayong ganito. Palihim po akong umalis habang naghahanda sila ng merienda para sa mga bisita ni Major. Heto po, nagdala ako ng ilang piraso ng inyong damit at ang inyong mga gamit sa banyo. Hindi ko po nakuha lahat, baka pumahalata ako. Kinuha ko ang bayong at sa loob nito, nakita ko ang aking paboritong asul na blusa. Ang blusang isinuot ko nung unang anibersaryo namin ni Ciro. Hinawakan ko ito ng mahigpit at ang amoy ng aming bahay ay tila sumakal sa akin. Salamat, Lita. Maraming salamat. Wika ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Ma'am, may kailangan po kayong malaman. Bulong ni Lita habang tinitingnan ng pinto para siguraduhing walang nakikinig. Si Major Ciro, may hinahanap po siyang maliit na baul na bakal sa inyong silid kagabi.
Galit na galit po siya dahil hindi niya mahanap. Sabi niya kay Ma'am Ivana, nandoon daw ang mga dokumentong kailangan niya para tuluyang mapawalang bisa ang inyong kasal nang walang ibinibigay na kahit anong pag-aari sa inyo. Bool na bakal? Naguguluhan kong tanong. Wala akong itinatagong baol, Lita. Ang tanging mahahalagang gamit ko ay ang aking mga archive files mula sa trabaho. Hindi ko rin po alam, ma'am, pero tila mahalaga iyon. At saka, huminto si Lita. Tila natatakot sa susunod na sasabihin. Ang buong San Aurelio po ay puno ng usap-usapan. Sinabi po ni Doña Celestina sa mga kumari niya sa simbahan na ninakawan niyo raw po sila ng malaking halaga bago kayo lumayas. Huwag na huwag po kayong lalabas muna, ma'am. Maraming tao ang nagagalit sa inyo. Ang aking dibdib ay tila binagsakan ng isang dambuhalang bato. Magnanakaw? Matapos kong tipirin ang bawat sentimo ng aking sweldo para makatulong sa mga gastusin sa bahay, ako pa ang lalabas na magnanakaw. Ang kawalang katarungan ay tila isang apoy na unti-unting lumiliyab sa aking kalooban. Nang makaalis si Lita, naiwan akong mag-isa sa silid. Ang katahimikan ay bumasag sa aking pagkatao. Kinuha ko ang asul na blusa at inilapit sa aking mukha. Ngunit hindi na pag-ibig ang nararamdaman ko. Ang bawat hibla ng telang iyon ay nagpapaalala sa akin ng bawat gabi na naghintay ako sa wala. Nang bawat sakripisyong itinuring nilang tungkulin ko lang, biglang narinig ang tunog ng isang malakas na pagbukas ng gate ng kumbento. Hindi ito ang karaniwang marahang tunog ng pagpasok ng mga deboto. Sinundan ito ng boses ng isang lalaki na sumisigaw sa labas. Sister Maribel, alam naming niyan ang babaeng yan. Ilabas niyo si Elisara. Hindi dapat kinukupkop ng simbahan ang isang makasalanan at magnanakaw. Napabangon ako sa kama, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang ilang mga lalaki na may dalang mga karatula. Sa likuran nila, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan, ang itim na SUV o ni Ciro. Hindi siya bumababa, ngunit alam kong nasa loob siya. Pinapanood ang aking pagbagsak. Pumasok si Sister Maribel. Ang kanyang mukha ay seryoso at matatag. Elisara, manatili ka rito. Huwag kang titingin sa kanila. Sister, dahil po sa akin ay nagugulo ang kumbento, aalis na lang po ako. Sabi ko, habang pilit na kinukuha ang aking bag. Hindi, mariing sagot ni Sister Maribel. Ang kumbentong ito ay itinayo para sa mga taong walang masilungan. Kung hahayaan naming itaboy kanila, kami ang magkakasala sa Diyos. Pero kailangan mong maging matapang, Elisara. Ang mga taong yan ay hindi titigil hanggat hindi kanila nakikitang durog. Naupo ako muli sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagkapuot, ngunit may kasamang determinasyon. Sa loob ng 10 taon, hinayaan ko silang dictates ang aking buhay. Hinayaan ko silang isulat ang aking kwento. Ngunit ngayong wala na akong kahit ano. Ngayong ang tanging dala ko na lang ay ang aking pangalan na pilit nilang dinudungisan. Ano pa ang dapat kong ikatakot? Bakit ganoon na lamang ang pagsisikap ni Ciro na sirain ako? Ano ang totoong laman ng baul na bakal na kanyang hinahanap? At bakit kailangang dumanak ang kasinungalingan sa buong bayan para lamang maapatunayan na siya ang biktima? Narinig ko ang muling pagsigaw ng mga tao sa labas. Ang mga salitang magnanakaw at taksil ay paulit-ulit na humahampas sa mga pader ng kumbento. Sa bawat sigaw nila, parang may isang bahagi ng lumang Elisara ang namamatay. At sa bawat pagkamatay ng bahaging iyon, isang bagong Elisara ang unti-unting sumisibol mula sa abo. Isang tanong ang naglaro sa aking isipan habang nakatingin sa krus na nakasabit sa dingding. Kung ang katotohanan ang magpapalaya sa akin, gaano kalalim ang kailangan kong hukayin sa nakaraan
para mahanap ang susi sa aking bilangguan. Mas maayos na rito ngayon si Ninindingon Zero. Wala na yung amoy ng luma at cheap. Mas nakakahinga na ako ng maluwag sa opisina ko. Ang boses na yon ni Ivana ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa aking pandinig habang nakatayo ako sa pintuan ng archive room ng estasyon. Ito ang silid na naging tahanan ko sa loob ng maraming taon. Dito ko ginugol ang aking mga mata sa pag-aayos ng mga dokumento. Dito ko iningatan ang bawat kasaysayan ng San Aurelio nang may katapatan. Pero ngayon, ang bawat sulok na dati ay puno ng aking pagmamalasakit ay tila naging isang banyagang lupain. Dahan-dahan akong pumasok, bitbit ang isang lumang karton. Ang amoy ng alikabok at lumang tape na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay tila naging amoy ng pagkabulok ng aking dangal. Pagtingin ko sa aking dating mesa, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking sikmura. Ang aking mga gamit, ang aking paboritong tasa, ang maliit na frame ng aming kasal ni Zero, at ang aking mga personal na tala ay nakatambak na sa isang itim na plastic bag sa tabi ng basurahan. Sa mismong upuan ko, nakaupo si Ivana. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress. Ang kanyang mga kuko ay bagong linis at kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Tumingala siya sa akin at ang kanyang nangiti ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. "I look who's here, the disgraced archivist." Wika ni Ivana habang dahan-dahang iniikot ang aking swivel chair. "Akala ko ba nag-volunteer ka na sa kumbento for good? O baka naman bumalik ka para tingnan kung gaano kaganda ang ginawa kong pagbabago rito?" Hindi ako sumagot. Nilapitan ko ang plastic bag at sinimulang ilipat ang aking mga gamit sa karton. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bawat hawak ko sa aking mga personal na bagay ay tila isang paalala ng aking pagkatalo. Nang mahawakan ko ang wedding photo namin, mabilis ko itong inilagay sa ilalim ng mga damit. You know, Elisara, pagpapatuloy ni Ivana, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit puno ng pasaring. Hindi lang pala sa bahay katamad at walang kwenta, pati ang filing system mo rito, napaka-obsolete. No wonder the management decided to replace you. You're a liability, both as a wife and as an employee. Ivana, narito ako para kunin ang mga gamit ko, hindi para pakinggan ang mga opinyon mo. Mahina ngunit mariin kong sabi, bagaman sa loob ko ay gusto ko nang sumabog. Eksaktong pagkatapos kong sabihin iyon ay narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng silid. Ang tunog na yon ay kabisado ng aking puso, ang ritmo ng paglakad ni Zero. Pumasok siya sa silid, matikas sa kanyang uniforme. Ang kanyang presensya ay tila agad na nagpaliit sa espasyo ng opisina. Tumingin siya sa akin, ngunit walang kahit isang katiting na pagkilala sa kanyang mga mata. Para lamang akong isang estranghero na nakaharang sa kanyang daan. Lumapit siya kay Ivana at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito, ang kamay na dati ay humahawak sa akin tuwing gabi. "Ready to go, Ivana? May reservation tayo for lunch." Wika ni Zero, ang kanyang boses ay malumanay, isang tono na matagal ko nang hindi naririnig na ginamit niya sa akin. "Wait lang, love. Binabati ko lang ang dating asawa mo." Sagot ni Ivana na may kasamang malanding tawa. Nagpapaalam na siya sa kanyang kaharian ng alikabok. Tumingin sa akin si Zero. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na tila bakal. "Elisara, bakit narito ka pa? I told you to stay away from the station. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyang ibinigay mo sa pamilya ko. Bilisan mo ang pag-alis. Nakakaabala ka sa trabaho ni Ivana." Ang bawat salita niya ay tila isang latay na humahampas sa aking pagkatao. Gusto kong isigaw na ako ang nagtayo ng sistemang ito, na ako ang nagtrabaho rito ng tapat habang siya ay abala sa kanyang career. Pero ang boses ko ay tila nawala. Ang tanging naririnig ko na lang
ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang tambol ng digmaan. Habang papaalis ako, bitbit ang mabigat na karton. Isang matandang lalaki ang humarang sa aking daan sa pasilyo. Si Noel Barameda iyon, ang aming retired technician na kilala sa kanyang pagiging tahimik at misteryoso. Tumingin siya sa akin nang may malalim na kahulugan. Habang naglalakad siya lampas sa akin, naramdaman ko ang mabilis na pagdulas ng isang maliit na papel sa aking bulsa. Huwag kang bibitiw, iha. Ang katotohanan ay hindi laging nakikita sa ibabaw. Bulong niya ng napakahina. Halos hindi ko narinig bago siya tuluyang naglakad palayo. Nang makalabas ako sa lobby ng estasyon, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ngunit sa loob ko ay tila may namumuong bagyo. Sa tapat ng entrance, nakaparada ang itim na SUV. Nakita ko ang pagpasok ni Ivana sa passenger seat. Ang upuan na ako ang nagbayad ng down payment mula sa aking mga naipon sa loob ng 5 taon. Nakita ko ang pag-ikot ni Ciro sa driver's seat. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat para sa babaeng kasama niya ngayon. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang karton ng aking mga sirang pangarap. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan. Ang usok nito ay tila humahalo sa aking hininga. Ang sasakyang yon, ang buhay na yon, ang lalaking yon, lahat ay kinuha na sa akin. Dinukot ko ang papel na ibinigay ni Noel sa aking bulsa. Sa maliit na punit na pahina ng notebook, may nakasulat na isang address at isang maikling mensahe. Puntahan mo ako bukas ng gabi. May nakita akong hindi nila kayang burahin. Ang aking kamay ay mahigpit na nakuyom sa papel. Habang tinitingnan ko ang papalayong sasakyan ni Ciro at Ivana, isang bagong uri ng sakit ang lumitaw. Hindi na ito ang sakit ng isang biktima, kundi ang sakit ng isang taong wala ng balak pang maging biktima sa susunod. Sino nga ba si Noel Barameda sa buhay ni Ciro? At ano ang bagay na hindi kayang burahin ng kapangyarihan ng mga Alvarez? Lumingon ako sa estasyon sa huling pagkakataon. Ang gusaling iyon na naging saksi sa aking pagsisilbi ay tila naging isang malaking bitag. Ngunit sa aking palad, hawak ko ang isang maliit na sinulid ng pag-asa. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan habang pinapanood ang sasakyang dahan-dahang naglalaho sa kanto. Kaya ko bang harapin ang katotohanang baka ang buong buhay ko sa piling ni Ciro ay isa lamang mahabang serye ng kasinungalingan na maingat na inayos ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, Elisara. Minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang siyang pinakamalinaw na litrato. Ang mga salitang ito ni Noel Barameda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na isipan. Nakatayo ako sa loob ng kanyang maliit at masikip na opisina sa dulo ng isang lumang gusali sa bayan. Ang silid ay amoy lumang bakal, solder, at tila may halong amoy ng mga pahihina ng kasaysayang matagal nang hindi nabubuksan. Nagkalat ang mga monitor na may iba't ibang laki, mga kable na tila mga ugat ng isang punong kahoy na kumakapit sa bawat sulok, at mga kagamitang teknikal na kailanman ay hindi ko inakalang magiging susi sa aking kaligtasan. Inanyayahan niya akong maupo sa isang lumang silya na gawa sa kahoy. Sa harap ko, isang malaking monitor ang biglang nagliwanag. Nagpapakita ng mga pamilyar na larawan, ang mga larawang ginamit ni Ciro at Ivana para wasakin ang aking dangal. Iyon ang mga litrato kung saan makikita akong kausap ang isang lalaki sa isang madilim na silid. Ang mga anggulong tila nagpapakita ng isang malalim na pagtataksil. Tingnan mong mabuti, iha, wika ni Noel habang ginagamit ang kanyang mouse upang palakihin ang isang bahagi ng larawan. Ang mga anino sa ilalim ng inyong mga paa ay hindi tugma sa direksyon ng ilaw mula sa bintana. At kung susuriin ang bawat pixel, makikita ang mga glitches
na karaniwang naiiwan kapag ang isang mukha ay ipinapatong sa katawan ng iba. Ang tawag dito ay deepfake. Isang makabagong paraan ng panlilinlang na ginamitan ng mataas na uri ng software. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking harapan. Ang mga kamay ko na nakapatong sa mesa ay nanginginig. Ang mga kamay na ito, na sanay sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng mga dokumento, ay biglang naramdaman ang bigat ng isang bagong kaalaman. Dahan-dahan kong inihawak ang aking mga daliri sa keyboard ng computer ni Noel. Naramdaman ko ang gaspang ng aking mga kalyo sa makinis na ibabaw ng mga keys. Isang mapait na pagsisisi ang muling gumapang sa aking puso. Sa loob ng 10 taon, naging eksperto ako sa pag-aayos ng buhay ni Zero, ngunit kinalimutan kong protektahan ang sarili kong katotohanan. Bakit niyo po ito ginagawa, Mang Noel? Tanong ko habang nakatitig sa monitor. Bakit niyo ako tinutulungan sa kabila ng panganib na baka malaman ito ng mga Alvarez? Huminto si Noel sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin nang may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Dahil naging biktima rin ako ng pamilyang yan, Elisara. Ang ama ni Zero, kinuha niya sa akin ang karapatan sa isang teknolohiyang binuo ko noon para sa militar. Pinatahimik nila ako gamit ang pananakot at pera. Ayaw kong makita ang isa pang inosenteng tao na nilalamon ng kanilang kasakiman. Ang iyong mga kamay, bagaman pagod, ay may hawak na higit na kapangyarihan kaysa sa kanilang mga baril. Ipinakita niya sa akin kung paano bawiin ang mga metadata ng mga files. Ito ang mga digital na bakas na naiiwan sa bawat file. Kung kailan ito ginawa, anong kagamitan ang ginamit, at sino ang huling humawak nito. Sa bawat pagpindot ko sa keyboard, tila may isang pader na unti-unting gumuho sa aking harapan. Ang takot na naramdaman ko nung unang gabi ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tuturuan kita, Elisara, wika ni Noel. Hindi sapat na malaman natin ang totoo. Kailangan nating mahanap ang orihinal na video bago ito manipulahin, at alam ko kung nasaan iyon. Nakatago ito sa internal server ng estasyon, sa isang folder na akala nila ay hindi na maaabot ng sinuman. Habang nagpapatuloy kami sa aming pagsasaliksik, isang hindi inaasahang bagay ang lumitaw sa screen. Isang log ng mga login attempts sa aking personal na email account. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang petsa. Isang buwan bago ang gabing pinalayas ako ni Zero. Mang Noel, tingnan niyo ito. Bulong ko. Ang aking tinig ay halos maputol. May pumasok sa account ko gamit ang isang IP address mula sa loob ng military camp. At ang device na ginamit, napatigil ako sa pagsasalita nang makita ang pangalan ng device na nakarehistro sa log. Isang high-end na laptop na madalas kong makitang gamit ni Ivana sa opisina. Hindi lang pala nila ako basta pinagbintangan. Matagal na nilang pinaplano ang bawat galaw ko, binabantayan ang bawat sulat ko, at dahan-dahang hinahabi ang bitag na tuluyan kong kinahulugan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga pisngi. Ang bawat sakripisyo ko para kay Zero, ang mga gabing hindi ako natutulog para tapusin ang kanyang mga reports. Ang bawat sentimong ibinigay ko para sa kanyang mga luho ay tila naging mga sandata na ginamit nila laban sa akin. Ang bawat sandaling akala ko ay pag-ibig ay isa lamang palang maingat na obserbasyon para sa aking pagbagsak. Hindi lang ito basta selos o ambisyon. Wika ko, ang aking tinig ay puno ng isang bagong uri ng lakas. Gusto nila akong burahin ng tuluyan para makuha ang isang bagay na nasa akin na hindi ko alam. Ang baul na bakal, Elisara. Paalala ni Noel. Ano man ang laman yon, iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang lumikha ng isang malaking iskandalo para mawalan ka ng kredibilidad. Kapag ang isang tao ay itinuturing na sinungaling at taksil, walang maniniwala
sa anumang sasabihin niya, kahit hawak pa niya ang katotohanan. Biglang napatigil si Noel nang makarinig siya ng isang mahinang tunog ng sasakyan na huminto sa tapat ng gusali. Mabilis niyang pinatay ang malalaking monitor at pinanatili lamang ang isang maliit na ilaw sa sulok. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay naging siksik. Sinilip ni Noel ang bintana mula sa likod ng makapal na kurtina. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging seryoso, ay naging puno ito ng pangamba. Kailangan mo nang umalis sa likurang pinto, Elisara. May mga taong hindi ko inaasahan na makikita rito sa oras na ito. Bulong niya, habang mabilis na inilalagay ang isang USB drive sa aking palad. Sino sila, Mang Noel? Kabado kong tanong. Ang mga tauhan ni Ciro at kasama nila si Ivana, sagot niya habang itinatulak ako nang dahan-dahan patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga rack ng server. Habang papalayo ako sa madilim na eskinita sa likod ng gusali, naramdaman ko ang USB drive na nakadiin sa aking palad. Ito ang aking unang sandata. Ngunit sa aking isipan, isang mas malaking katanungan ang lumitaw. Paano nalaman ni Ivana na narito ako? At gaano kalalim ang koneksyon niya sa bawat aspeto ng aking buhay? Hanggang sa punto na pati ang aking mga lihim na hakbang ay tila nababasa na niya. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling takasan ang anino ng mga Alvarez, Elisara? Kahit sa ang sulok ka magtago, ang dumi ng iyong pangalan ay susundan ka. Ang mga salitang ito ni Ivana Rios na narinig ko sa radyo ng estasyon habang nakikinig ako ng patago sa loob ng kumbento ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Hindi pa natatapos ang gabi ng aking pagtakas mula sa opisina ni Noel, ay heto na naman ang isang bagong kabanata ng aking paghihirap. Inanunsyo ni Ivana sa gitna ng isang live broadcast na may mga nawawalang sensitibong dokumento mula sa military archives ng estasyon. Mga dokumentong ako raw ang huling humawak bago ako pinalayas dahil sa aking mga maling gawain. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang hawak ko ang USB drive sa loob ng aking bulsa. Ito ang bitag. Alam nilang bumalik ako sa estasyon para kunin ang aking mga gamit at ginamit nila ang pagkakataong yon para palabasin na nagnakaw ako ng mga sikreto ng estado. Ang bawat salita ni Ivana ay tila isang maingat na inayos na lason na idinisenyo para siguruhing walang sino man sa San Aurelio ang magtatangkang tumulong sa akin. Kinabukasan, ang katahimikan ng kumbento ay muling nabulabog. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang SUV ni Ciro, kundi ang sasakyang pagmamay-ari ni Doña Celestina Alvarez. Pumasok siya sa loob ng silid kung saan ako namamahinga. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pulbos ay tila sumakal sa payak na hangin ng kumbento. Naupo siya sa tapat ko, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Inilapag niya ang isang piraso ng tseke sa ibabaw ng mesa, isang halagang sapat na para makapagsimula ako ng bagong buhay sa malayong lugar. Elisara, simula niya, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ayaw kong makitang naghihirap ka, pero mas ayaw kong makitang nasisira ang pangalan ng aking anak. Pirmahan mo ang kasulatang ito. Aminin mo ang iyong mga pagkukulang, tanggapin ang perang ito, at umalis ka sa San Aurelio nang hindi na muling lilingon. Iyan ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan dahil sa mga paratang ni Ivana. Tiningnan ko ang tseke. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga mata ng babaeng itinuring kong ina sa loob ng 10 taon. Naalala ko ang bawat hapong minasahe ko ang kanyang mga paa. Ang bawat gabing pinagluto ko siya ng kanyang paboritong pagkain kapag hindi siya makatulog. Ang lahat ng pagmamalasakit na yon ay tila naging isang mababaw na utang na loob na ngayon ay binabayaran niya ng pera. Doña Celestina, wika ko. Ang aking tinig ay kalmado.
ngunit may kasamang kakaibang talim. Sa loob ng 10 taon, naging tapat akong asawa at mabuting manugang. Hindi pera ang kailangan ko, kundi ang katotohanan. Bakit nyo kailangang gawin ito sa akin? Bakit kailangang palabasin na magnanakaw ako? Dahil ikaw ay isang hamak na banta, Elisara, sagot niya habang dahan-dahang tumatayo. Ang iyong pagkatao ay hindi kailanman naging sapat para sa antas ng aming pamilya. Isang pagkakamali ang pagpasok mo sa buhay namin at ngayon ay itinatama ko lamang yon. Naramdaman ko ang isang matinding pait na gumapang sa aking lalamunan. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke sa mesa. Sa isang sandali, tila nakita ko ang tagumpay sa mga mata ni Doña Celestina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilubog ko ang tseke sa loob ng tasa ng mainit na tsaa na nasa tabi ko. Pinanood ko kung paano dahan-dahang nalusaw ang papel, kung paano kumalat ang tinta sa loob ng likido. Tila ba ito ang aking mga pangarap na tuluyan ng naglaho? Hindi nabibili ang aking dangal, Doña Celestina. Sabi ko, habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Maaring nakuha niyo na ang lahat sa akin, ang asawa ko, ang bahay ko, at ang trabaho ko, pero hinding-hindi niyo makukuha ang aking paninindigan. Ang mukha ni Doña Celestina ay namula sa galit. Pagsisisihan mo ang kabaluang ito, Elisara. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Nang makaalis siya, naiwan akong nanginginig ang buong katawan. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang isang kakaibang ginhawa. Ang golden moment na yon, ang sandaling tinanggihan ko ang kanilang alok, ay tila naging isang binyag para sa aking bagong pagkatao. Gayunpaman, ang ginhawa ay panandalian lamang. Paglipas ng ilang oras, ang paligid ng kumbento ay muling napuno ng ingay. Hindi ito ang sigaw ng mga raliista, kundi ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mula sa bintana, nakita ko ang pagdating ng 2 sasakyan ng mga awtoridad. Sa likod nila ay nakatayo si Ciro, suot ang kanyang uniforme, ang kanyang mukha ay walang kibo, habang itinuturo ang pintuan ng kumbento. Sister Maribel, may dala kaming warrant of arrest para kay Elisara Montellano sa kasong qualified theft at violation of the cybercrime law. Narinig kong wika ng isang pulis sa labas. Pumasok si Sister Maribel sa aking silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Elisara, kailangan mong magtago. Hindi sila narito para sa katarungan. Narito sila para patahimikin ka. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis sa pasilyo ay tila mga martilyo na pumuputok sa aking pandinig. Ang USB drive sa aking bulsa ay tila nag-aapoy. Kung mahuhuli nila ako ngayon, mawawala ang lahat ng ebidensyang pinaghirapan namin ni Noel. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan habang tinitingnan ko ang mabilis na paglapit ng mga anino sa ilalim ng pinto. Saan ako lulugar sa isang mundong ang mga tagapagtanggol ng batas ay siya ring mga galamay ng mga taong nagnanais na pumatay sa aking katotohanan? Bago ko pa man makuha ang aking bag, ang pinto ay marahas na bumukas at ang liwanag mula sa mga flashlight ay tumama sa aking mga mata, tila binubulag ang aking huling pag-asa. Sumuko ka na, Elisara! Wala ka ng matatatakbuhan! Ang sigaw na yon ng isang pulis ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng kumbento, kasabay ng marahas na pagkalampag sa pintuan na tila ba anumang sandali ay mawawasak ang kahoy na humaharang sa kanila. Ngunit sa halip na sumuko, naramdaman ko ang isang kamay na humila sa akin patungo sa madilim na sulok ng silid. Dito, iha, bilisan mo, bulong ni Sister Maribel. Itinulak niya ang isang malaking aparador na gawa sa nara na naglantad sa isang maliit na pinto sa likod nito, isang lihim na lagusan na ginamit pa noong panahon ng digmaan. Sa loob ng 10 taon ng pagtira sa San Aurelio, hindi ko inakalang ang mismong lupang tinatapakan ko
ang magiging daan sa aking kaligtasan. Gumapang ako sa loob ng makipot at maalikabok na lagusan. Ang bawat hapdi sa aking mga tuhod at ang gaspang ng semento sa aking mga palad ay hindi ko na inintindi. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang malalayong sigaw ng mga pulis na pilit na hinahanap ang aking kinaroroonan. Nang makalabas ako sa dulo ng lagusan, sinalubong ako ng mabahong amoy ng kanal at ang malamig na simoy ng gabi sa likurang bahagi ng palengke. Doon, naghihintay ang isang luma at kalawanging sasakyan. Bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Noel Barameda. "Pasok, Elisara. Hindi tayo ligtas dito," mariin niyang wika. Habang binabaybay namin ang madidilim na kalsada palayo sa sentro ng bayan, pinanood ko ang mga ilaw ng San Aurelio na unti-unting lumiliit. Ang bayang ito, na dati ay puno ng pag-asa, para sa akin ay tila naging isang malaking selda na ngayon ko lang tuluyang natakasan. Dinala ako ni Noel sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Sa ilalim nito ay may isang maliit na ham o cellar, isang siksik na silid na puno ng mga lumang monitor, mga kable, at amoy ng langis ng makina. Dito sa ilalim ng lupa, kasama ang mga alikabok ng kahapon, naramdaman ko ang unang pintig ng aking muling pagsilang. "Kumain ka muna, iha. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung wala kang laman ang sikmura," wika ni Noel habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na noodles sa harap ko. Ang usok mula sa mangkok ay humahalo sa malamig na hangin ng cellar. Kinuha ko ang tinidor at nagsimulang kumain. Ang simpleng pagkain na iyon, ang alat ng sabaw at ang lambot ng noodles, ay tila naging pinakamasarap na piging na natikman ko sa buong buhay ko. Ito ang golden moment ng aking paghihirap, ang mapait na pagtanggap na wala na akong babalikang marangyang buhay. Ngunit hawak ko ang kalayaang maging ako. "Salamat, Mang Noel," bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. "Bakit po kayo nag-aalaga ng isang fugitive na gaya ko?" Ngumiti siya ng bahagya dahil ang alikabok, Elisara, kapag pinagsama-sama at hinayaang tumagal, ay nagiging lupa. At sa lupang iyon, may sisibol na bago. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang biktima. Tingnan mo ang sarili mo bilang isang ebidensyang hindi nila kayang sunugin. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa aming susunod na hakbang, ang eksena ay lumipat sa malaking mansyon ng mga Alvarez. Doon, nakatayo si Ciro sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak. Ang bahay ay puno ng ingay ni Ivana na nagpapatugtog ng malakas na musika habang nag-aayos ng kanyang mga bagong gamit. Ngunit sa gitna ng karangyaan, naramdaman ni Ciro ang isang kakaibang katahimikan. Lumingon siya sa kusina, tila inaasahang makikita ang anino ni Elisara na nagluluto ng kanyang paboritong hapunan. Hinanap ng kanyang ilong ang amoy ng bawang at luya, ngunit tanging matapang na amoy ng pabango ni Ivana ang sumasalubong sa kanya. Ang katahimikang dala ng kawalan ni Elisara ay tila isang ingay na hindi niya kayang patayin. "Ciro, love! Look at this new watch!" "Bagay ba?" sigaw ni Ivana habang lumalapit sa kanya. Tumangulang si Ciro, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bakanting upuan sa dulo ng mesa. Sa unang pagkakataon, pumasok sa kanyang isipan ang isang tanong na pilit niyang itinutulak palayo. Nagawa ko ba talaga ang tama? Bumalik ang aking diwa sa cellar nang biglang mag-beep ang isa sa mga computer ni Noel. "Elisara, tingnan mo ito," tawag niya sa akin. Sa screen, lumitaw ang isang file na matagal na naming hinahanap. Hindi lang ito basta video ng pagmamanipula. Ito ay isang file na may pamagat na original_recording_y_private. Nang i-play namin ito, narinig namin ang boses ni Ivana. Hindi siya nagsasalita sa ibang tao, kundi kinakausap ang kanyang sarili sa harap ng salamin
habang iniensayo ang pag-iyak at ang paggawa ng mga sugat sa kanyang sariling braso. Dito, dito dapat ang pasa. Para magmukhang sinaktan ako ni Elisara, wika ni Ivana sa video, habang may hawak na madilim na eyeshadow at maingat na ipinapahid ito sa kanyang kaliwang braso. Sa monitor, kitang-kita ang bawat galaw niya sa harap ng salamin. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na tunog na humihiwa sa katahimikan ng aming taguan. Hindi ito ang Ivana na nakilala ng publiko. Ang biktima, ang kaawa-awa, ang babaeng inagawan ng dignidad. Ito ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng mamahaling pabango at maamong mukha. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang nakatitig sa screen. Ang aking hininga ay naging mababaw. Tila ba ang hangin sa cellar ay biglang naubos. Naalala ko ang gabi ng komprontasyon, ang galit sa mga mata ni Ciro nang makita niya ang mga pasa na ito sa braso ni Ivana. Naalala ko kung paano niya ako tinawag na mamamatay tao at hayop habang ako ay nakaluhod sa sahig at nagmamakaawang pakinggan niya. Tingnan mo siya, Mang Noel. Bulong ko. Ang aking tinig ay gumaralgal dahil sa namumuong luha ng puot. Pinag-aralan niya ang bawat anggulo. Alam niya kung paano ako sisirain gamit ang sarili kong pangalan. Ito ang tinatawag na the perfect script, Elisara. Sagot ni Noel habang itinitigil ang video sa isang frame kung saan kitang-kita ang petsa at oras. Isang linggo bago ang nangyaring gulo sa bahay niyo, inihahanda na niya ang kanyang entablado. Ang tanging pagkakamali niya, akala niya ay sapat na ang burahin ang file sa computer ng estasyon. Hindi niya alam na ang bawat kilos sa network ay may bakas na naiiwan sa pinakailalim ng server. Dahan-dahan kong inihawak ang aking kamay sa malamig na monitor. Hinaplos ko ang imahe ni Ivana. Ang aking mga kalyo ay naramdaman ang kinang ng screen. Isang paalala na habang siya ay nag-aayos ng kanyang kasinungalingan, ako ay abala sa pag-aayos ng buhay ng lalaking kasama niya ngayon. Isang matinding pait ang gumapang sa aking lalamunan. Ngunit kasabay nito ay isang kakaibang lakas na tila kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat. Hinding-hindi ko nahahayaang tapakan nila ako, Mang Noel. Wika ko nang may bagong uri ng determinasyon. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa putikan ng San Aurelio ay magiging lason na unti-unting uubos sa kanila. Ipinagpatuloy namin ang pagsusuri sa mga files. Hindi lang pala ang video na yon ang nandoon. May mga scanned documents din ng mga bank transfers, malalaking halaga na galing sa personal na account ni Ciro patungo sa isang dummy account na pagmamay-ari ni Ivana. Nagnanakaw siya sa sarili niyang asawa at ako ang ginawa niyang panakip-butas. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Alvarez, ang katahimikan ay tila naging isang malupit na kaaway para kay Ciro. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, tinititigan niya ang isang lumang litrato ni Elisara na naiwan sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles. Doon, nakangiti si Elisara, bitbit ang isang tray ng pagkain, ang kanyang paboritong adobo na may maraming bawang. "Ciro, love? Why are you still up?" Tanong ni Ivana habang pumapasok sa silid, nakasuot ng isang manipis na silk robe. "Wala lang. May iniisip lang sa trabaho." Tipid na sagot ni Ciro habang mabilis na itinago ang litrato. "Don't stress too much. Naka-reserve na tayo for that beach resort next weekend. Kailangan nating i-celebrate ang pagkapanalo mo sa bagong posisyon." Masayang wika ni Ivana habang yumayakap sa kanyang leeg. Ngunit sa halip na ginhawa, naramdaman ni Ciro ang isang matinding bigat. Ang bawat haplos ni Ivana ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga salitang binitiwan ni Elisara bago ito umalis sa ulan. Nagsisimula na siyang makaramdam ng mga butas sa kwento ni Ivana, ngunit ang kanyang hiya at ang kanyang pride bilang isang opisyal ay pumipigil sa kanya na aminin ang kanyang pagkakamali. Balik sa cellar, napatigil si Noel nang may madiskubre siyang isang encrypted folder na may pangalang Project A.
Ano yan, Mang Noel? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Hindi ko pa mabuksan, iha. Masyadong matibay ang password. Pero tingnan mo ang file extension. Hindi ito video o document. Isa itong audio frequency map. Tila ba may isang recording na itinago rito na hindi dapat marinig ng kahit sino? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang baul na bakal na hinahanap ni Zero. Maaari kayang ang susi sa folder na ito ay nandoon? O baka naman ang folder na ito ang mismong nilalaman ng baul na tinutukoy ni Lita. Habang tinititigan ko ang Project A sa screen, narinig namin ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng bodega. Hindi ito tunog ng daga o ng hangin. Ito ay tunog ng marahang yabag ng sapatos sa ibabaw ng mga lumang yerong bubong. Mabilis na pinatay ni Noel ang mga ilaw. Ang cellar ay nabalot ng isang nakabibinging kadiliman. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong hininga at ang mahinang paghuni ng computer fan na unti-unting namamatay. May tao sa itaas, bulong ni Noel, habang kinukuha ang isang lumang tubo ang bakal bilang proteksyon. Sino ang makakahanap sa amin sa gitna ng liblib na bodegang ito? Ang mga tauhan ba ni Zero? O may iba pang puwersang nagmamasid sa bawat hakbang ko? Isang tanong ang naglaro sa aking isipan habang nakikinig ako sa bawat yabag na palapit ng palapit sa lagusan ng cellar. Kaya ko bang protektahan ang katotohanang hawak ko? O muli na namang lalamunin ng dilim ang aking pagkakataong makabangon? Akala ko ba ay tinapon mo na ang lahat ng basura ng babaeng iyon? Zero? Bakit tila hawak-hawak mo pa rin ang nakaraan? Ang boses ni Ivana ay tila isang matalas na tinik na bumasag sa katahimikan ng aming dating silid. Nakatayo si Zero sa harap ng aparador. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit at kinalawang na baul na bakal. Ito ang baul na matagal nang hinahanap ng lahat. Ang tanging bagay na hindi ko dinala nang palayasin niya ako sa gitna ng ulan. Dahan-dahang binitawan ni Zero ang hawak niyang bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng kuta ng kanyang pagkatao. Gamit ang isang maliit na martilyo, sa pilitan niyang binuksan ang trangka ng baul. Ang tunog ng pagpihit ng kinalawang na bakal ay tila isang huling hantungan ng kanyang katahimikan. Pagbukas ng takip, hindi ginto o mamahaling hiyas ang bumungad sa kanya. Sa loob ng baul ay may mga tumpok ng resibo ng botika, mga lumang notebook, at mga barya na maingat na nakabalot sa plastik. Kinuha ni Zero ang unang notebook. Ang bawat pahina ay puno ng aking sulat kamay, mga listahan ng bawat sentimong natipid ko sa loob ng 10 taon. Hunyo 12, hindi muna ako kumain ng tanghalian sa opisina. Ang perang pambili sana ng pagkain ay itatabi ko para sa gamot ni Zero. Kailangan niyang gumaling agad para sa kanyang promotion. Setyembre 20. Ibinalot ko muli ang lumang sapatos ni Zero. Sabi ko sa kanya ay bago ito, pero ang totoo ay pinagawa ko lang sa palengke para makatipid kami sa pambayad ng kuryente ni Mama Celestina. Sa bawat pahinang binubuklat niya, ang hangin sa silid ay tila nagiging masikip para kay Zero. Ang bawat salitang isinulat ko doon ay tila mga latay na humahampas sa kanyang konsensya. Naramdaman niya ang amoy ng luma kong scarf na nasa ilalim ng mga notebook, ang amoy ng sampagita at pagod, ang amoy ng babaeng itinapon niya ng ganoon na lamang. Zero, ano ba yan? Itapon mo na ang mga basurang yan. Sigaw ni Ivana habang pilit na kinukuha ang notebook. Basura? Ang tinig ni Zero ay naging malalim at puno ng hinagpis. Iniiwas niya ang notebook kay Ivana. Ang tinatawag mong basura, Ivana, ay ang 10 taon ng buhay ni Elisara na ibinigay niya sa akin nang hindi ko man lang napapansin. Habang ikaw ay humihingi ng mamahaling bag, siya ay nagtitiis na hindi kumain para lang may pambili ako ng gamot. Don't be so dramatic, Zero. Baka naman drama lang niya yan para kung sakaling mahuli siya.
May pampalubag loob siya. Depensa ni Ivana. Bagaman ang kabas sa kanyang mga mata ay hindi na maikakaila. Habang nangyayari ang tensyon sa mansyon, sa ilalim ng madilim na cellar ng bodega, napatitig ako sa monitor ni Noel. Ang golden moment ng aking pagtuklas ay dumating nang tuluyan naming mabuksan ang encrypted folder na Project A. Hindi lang ito video, kundi isang audio recording ng isang pag-uusap na nagpabago sa takbo ng aking mundo. Huwag kang mag-alala, Tita Celestina. Kapag nakuha na natin ang lagda ni Elisara sa waiver, ang lahat ng ari-arian ni Ciro na nakapangalan sa kanya ay mapupunta na sa atin. At kapag napaalis na natin siya, hinding-hindi na malalaman ni Ciro na ang pera ng pamilya niyo ay matagal ko nang inilipat sa account ko para sa atin. Ang boses ni Ivana sa recording ay malinaw. Tila ba nasa tabi ko lang siya? Ngunit ang mas masakit ay ang boses na sumagot sa kanya. Ang boses ng babaeng itinuring kong ina. Galingan mo ang pag-arte, Ivana. Kailangan niyang maniwala na si Elisara ang traidor. Ayaw kong may makuha siyang kahit anong sentimo mula sa pamilya Alvarez kapag pinalayas siya. Naramdaman ko ang paghinto ng aking mundo. Ang pagtataksil ni Ciro ay masakit. Ngunit ang malamang, pati ang biyenan ko, ay kasabwat sa planong sirain ng aking buhay ay tila isang dambuhalang kuko na bumunot sa aking puso. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na humihinga sa gitna ng matinding pait. Ang bawat sakripisyo ko para kay Doña Celestina, ang bawat gabing pinagsilbihan ko siya, ay tila naging isang malaking biro. Elisara, ayos ka lang ba? Tanong ni Noel nang may pag-aalala. Ang akala ko ay asawa ko lang ang kalaban ko, Mang Noel. Bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng galit na nagniningas. Pero ang buong pamilyang pinaglingkuran ko, sila mismo ang naghukay ng libingan ko. Mabilis na inilipat ni Noel ang file sa aking USB. Hawak na natin ang lahat, iha. Ang digital footprints ng transaksyon, ang video ng pagmamanipula at ang audio na ito. Oras na para harapin ang katatapos lang na kasinungalingan. Ngunit ang aming pag-uusap ay napatigil nang marinig namin ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng bodega. Hindi lang isa, kundi dalawa. Nakita namin sa CCTV monitor ni Noel ang pagdating ng mga armadong lalaki na suot ang uniforme ng militar. Hindi sila mga pulis, sila ay mga personal na tauhan ni Ciro. Nahanap nila tayo, bulong ni Noel habang mabilis na pinapatay ang mga system. Kailangan mong umalis dito, Elisara. Dalhin mo ang USB. Huwag mong hahayaang makuha nila ito sa'yo. Paano kayo, Mang Noel? Huwag mo akong alalahanin. Hindi nila ako papatayin dahil kailangan nila ang kaalaman ko. Pero ikaw ang banta sa kanila. Habang dahan-dahan akong gumagapang patungo sa lihim na labasan ng bodega, narinig ko ang marahas na pagbagsak ng pintuan sa itaas. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na bota ay papalapit sa lagusan ng cellar. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng USB sa aking palad, ang huling piraso ng aking dangal. Sa labas ng bodega, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo dahil sa takot. Tumatakbo ako dahil hawak ko na ang apoy na tutupok sa kanilang lahat. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bodega. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na pamilyar sa akin. Sa loob nito, nakita ko ang anino ni Ciro. Ngunit sa halip na pagmamahal, ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang lamig ng isang taong handa ng maningil ng utang. Kaya ko bang harapin si Ciro sa huling pagkakataon nang hindi nanghihina ang aking tuhod? O ang katotohanang hawak ko ang magiging mitya ng isang mas madugong paghaharap? Hindi ang pag-iyak ang magbabalik ng dangal ko, kundi ang katotohanang matagal ninyong sinubukang ibaon sa limot. Habang nakatitig ako sa sarili ko sa salamin ng isang maliit na banyo malapit sa San Aurelio Media Center, halos hindi ko makilala ang babaeng nasa harap ko. Wala na ang Elisara,
na may buhok, na laging nakapusod at may suot na cardigan na amoy kusina. Ang babaeng nakatingin sa akin ngayon ay suot ang isang itim na business suit na lapat sa kanyang katawan. Ang buhok ay tuwid at makintab, at ang mga mata ay may talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ito ang aking huling baluti. Sa labas, naririnig ko ang masiglang musika at ang tawanan ng mga piling bisita para sa ika-50 anibersaryo ng estasyon. Ito ang gabing pinakahihintay ni Ivana. Ang gabi kung saan tatanggapin niya ang parangal bilang Media Personality of the Year. Isang parangal na itinayo niya sa ibabaw ng aking pagkawasak. Dahan-dahan akong lumabas at naglakad patungo sa main hall. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Nang pumasok ako sa malaking pinto, ang ilang mga dating kasamahan sa trabaho ay napatigil sa kanilang pag-uusap. Narinig ko ang kanilang mga bulungan, ang mga salitang magnanakaw at taksil, na tila mga palasong ibinabato sa akin. Ngunit hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa entablado. Doon, nakita ko sila. Si Ciro, matikas sa kanyang white duck uniform, at si Ivana, na nakasuot ng isang makinang na pulang gown na tila ba siya ang reyna ng gabing iyon. Nagtatawanan sila habang may hawak na baso ng champagne. Ang kanilang kaligayahan ay tila isang insulto sa bawat gabing ginugol ko sa malamig na cellar ni Noel. Elisara, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Ciro ay puno ng gulat nang makita niya ako sa gitna ng karamihan. Lumapit siya sa akin, ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Hindi ka dapat narito. May warrant of arrest ka. Nakalimutan mo na ba? Umalis ka na bago pa kita tawagan ng mga security. Bakit, Ciro? Natatakot ka ba na baka madumihan ang iyong puting uniforme ng katotohanang dala ko? Mahina kong sagot. Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Love, don't mind her. Baka nag-hallucinate na naman siya sa gutom. Singit ni Ivana habang kumakapit sa braso ni Ciro. Security! Pakilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards, mabilis akong naglakad patungo sa technician's booth. Sa tulong ng code na ibinigay sa akin ni Noel bago siya madakip, nagawa kong pasukin ang main system ng projection screen. Tonight, we are not just celebrating history. Sigaw ko sa mikropono na kinuha ko sa isang waiter. Tonight, we are witnessing the death of a lie. Biglang namatay ang mga ilaw sa hall. Ang malaking monitor sa entablado na dapat ay magpapakita ng accomplishments ni Ivana ay biglang nagliwanag. Ang lahat ay natahimik nang bumungad ang video ni Ivana sa harap ng salamin. Ang video kung saan maingat niyang idinodrawing ang mga pasa sa kanyang braso habang tumatawa. Dito dapat ang pasa. Para magmukhang sinaktan ako ni Elisara. Ang boses ni Ivana ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at nakakakilabot. Nakita ko ang pagpukat ng mukha ni Ivana. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dulas na nahulog at nabasag sa sahig, ngunit walang sino man ang lumingon sa tunog nito. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen. Hindi pa doon nagtapos. Sumunod na narinig ang audio recording nina Ivana at Doña Celestina. Ang plano nilang nakawin ang ari-arian ni Ciro at ang pag-amin na lahat ng paratang laban sa akin ay gawa-gawa lamang. Galingan mo ang pag-arte, Ivana. Ayaw kong may makuha siyang kahit anong sentimo mula sa pamilya Alvarez. Ang katahimikan sa hall ay naging nakabibingi. Tumingin ako kay Ciro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay tila naging rebulto ng asin. Ang bawat salita sa recording ay tila mga sampal na nagpula sa kanyang mga pisngi. Lumingon siya kay Ivana at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata. Ivana, ano ito? Bulong ni Ciro, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ciro, love. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang yan ni Elisara. Ginagamit niya ang archives para sirain ako. Sigaw ni Ivana, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ngunit huli na.
Ang mga ebidensyang digital na ipinakita ko, ang mga bank transfer logs at ang metadata ng video ay hindi kayang pasinungalingan ng kahit anong salita. Ang mga bisita na kanina lang ay humahanga sa kanya, ngayon ay tila lumalayo sa kanya na parang may nakakahawang sakit. Naglakad ako patungo sa entablado. Bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Nang makarating ako sa harap ni Ciro, tumigil ako. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang katahimikan ng aking tagumpay ay sapat na. Ito ba ang babaeng ipinagpalit mo sa akin, Ciro? Tanong ko habang nakaturo kay Ivana. Ito ba ang babaeng sinabi mong mas karapat dapat sa iyong pangalan? Ang babaeng nagnanakaw sa iyo habang ikaw ay abala sa pagpapakain ng iyong pride? Bumagsak si Ciro sa kanyang mga tuhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang puting uniforme ay tila naging isang simbolo ng kanyang malaking pagkakamali. Elisara, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Ang hindi mo alam, Ciro, ay ang halaga ng taong tapat na nagmahal sa'yo. Wika ko bago ako tumalikod sa kanya. Lalabas na sana ako ng hall nang biglang harangin ni Ivana ang daan ko. Ang kanyang mukha ay wasak na. Ang makeup niya ay kalat na dahil sa pawis at luha ng galit. Hinding-hindi mo ako matatalo, Elisara. Sisirain kita. Papatayin kita. Susugod sana siya sa akin nang mabilis siyang hawakan ng dalawang pulis na kanina pa pala naghihintay sa gilid. Ivana Rios, you are under arrest for falsification of documents, qualified theft, and cyber libel. Pinanood ko kung paano siya kinaladkad palabas ng hall. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting naglalaho. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga tao na dati ay humahamak sa akin. Ngayon ay hindi makatingin ng diretso. Nakita ko si Noel na inilalabas na rin ng mga pulis mula sa kabilang pinto. Ngunit nakangiti siya sa akin. Isang nangiting nagsasabing, sulit ang lahat. Lalabas na ako ng gusali nang maramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Si Ciro. Humihingal siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at luha. Elisara, sandali. Pakiusap. Umuwi na tayo. Itatama ko ang lahat. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Dahan-dahan ko itong inalis. Ang haplos niya na dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila isang malamig na bangkay na wala ng buhay. Wala na akong uuwian, Ciro. Wika ko ng may malamig na ngiti. Dahil ang bahay na itinayo ko sa tabi mo ay gumuho na noong gabing pinalayas mo ako sa ulan. At ang Elisara na kilala mo, matagal na siyang namatay sa putikan ng San Aurelio. Habang naglalakad ako palayo sa kanya, narinig ko ang kanyang paghagulgol sa likuran ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako lumingon. Ang golden moment ng gabing ito ay hindi ang pagkakakulong ni Ivana, kundi ang pakiramdam ng bigat na nawala sa aking dibdib. Ang bigat ng 10 taong pagsasayang ng pag-ibig sa maling tao. Ngunit sa labas ng gusali, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ko. Ang pinto ay bumukas at isang lalaking nakasuot ng suit ang lumabas. Miss Montellano, may naghihintay po sa inyo sa Manila. Ang katotohanang ibinunyag nyo tonight ay nakarating na sa National Archives. Kailangan nila ang isang taong katulad nyo. Sino ang taong ito? At ano ang kapalaran na naghihintay sa akin sa lungsod na malayo sa mapait na alaala ng San Aurelio? Isang tanong ang naglaro sa aking isipan habang sumasakay ako sa sasakyan. Sapat na ba ang hustisyang nakuha ko? O ang tunay na laban para sa aking bagong buhay ay magsisimula pa lamang? Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na uri ng patawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa taong nanakit sa iyo.
Ang sikat ng araw sa San Aurelio noong umagang yon ay tila mas banayad. Tila ba ang langit mismo ay nakahinga ng maluwag matapos ang bagyo ng nagdaang gabi. Nakatayo ako sa harap ng gate ng kumbento, bitbit ang isang maliit na maleta. Wala na ang mabigat na karton ng mga alaala. Wala na ang mga luhang puno ng desperasyon. Sa loob ng aking bag ay ang kontrata mula sa National Archives sa Maynila. Isang pagkakataon na kailanman ay hindi ko inakalang darating sa isang gaya kong itinuring ng basahan ng bayang ito. Narinig ko ang mahinang ugong ng isang sasakyang huminto sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng pamilyar na cologne na humahalo sa simoy ng umaga ay sapat na. Elisara. Ang boses ni Ciro ay basag, puno ng puyat at pagsisisi. Humakbang siya palapit, ngunit tumigil siya sa distansyang alam niyang hindi ko na siya gustong abutin. Ang kanyang uniforme ay gusot. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng ningning na dati ay ipinagmamalaki niya. Ciro, bakit ka narito? Mahina kong tanong habang nananatiling nakatalikod. Hindi ako makatulog, Elisara. Ang bawat sulok ng bahay, bawat gamit, bawat amoy, ikaw ang naaalala ko. Pinasok ko ang silid natin at nakita ko ang mga notebook mo sa loob ng baul. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng sarili kong pride. Nabulag ako ni Ivana. Handa akong iwan ng lahat ang posisyon ko, ang San Aurelio. Magsimula tayo ulit sa malayo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na ang dating tibok ng puso, ang tanging naramdaman ko ay ang isang malalim na awa. Awa para sa isang taong huli na nang matutong magpahalaga. Ciro, ang tiwala ay parang bubog. Wika ko habang tinititigan ng kanyang mga mata. Kapag nabasag ito, maaari mo itong pagtabi-tabihin muli. Maaari mo itong idikit. Pero ang mga lamat ay mananatili doon at sa bawat paghawak mo, laging may posibilidad na masugatan ka muli. Ayaw ko nang masugatan, Ciro, at ayaw ko na ring makasakit. Inabot ko ang kanyang kamay. Sa isang sandali, nakita ko ang isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata sa pag-aakalang hahawakan ko siya muli. Ngunit dahan-dahan kong kinuha ang aking kaliwang kamay at hinubad ang gintong singsing na 10 taon kong iniingatan. Inilagay ko ito sa gitna ng kanyang palad at maingat na itinupi ang kanyang mga daliri para hawakan ito. Ito ang golden moment ng aking paglaya. Hindi ito ginawa ng may galit, kundi ng may kapayapaan. Ang singsing na ito, na dati ay simbolo ng aking pagkakagapos sa obligasyon at utang na loob, ay isa na lamang piraso ng metal sa aking paningin. Ito ang huling bahagi ng Elisara na pagmamay-ari mo, bulong ko. Itago mo yan bilang paalala na ang pag-ibig ay hindi isang utos, kundi isang paninindigan na pinili mong bitawan. Elisara, huwag pakiusap. Ang boses niya ay naging isang pagsusumamo ng isang bata. Paalam na, Ciro. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang hinahanap mo. Pero ang kapayapaan ko ay wala na sa tabi mo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa naghihintay na bus sa kanto. Sa bawat hakbang ko palayo, tila naging mas magaan ang aking pakiramdam. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa semento ay tila isang kumpas ng isang bagong awitin. Habang papalayo ang bus, sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang mansyon ng mga Alvarez sa tuktok ng burol. Doon, sa loob ng malaking bahay na yon, alam kong nakaupo si Doña Celestina sa kanyang paboritong silya, mag-isa sa gitna ng karangyaan. Ang katahimikan ng bahay na yon ay magiging kanyang pinakamabigat na parusa. Isang buhay na puno ng pera, ngunit walang kahit isang taong tapat na nagmamalasakit. Naramdaman ko ang paghinto ng bus sa huling terminal bago lumabas ng San Aurelio.
Isang konduktor ang pumasok at iniabot sa akin ang isang sobre. May nagpapabigay po, ma'am. Galing daw po sa isang matandang lalaki sa bayan. Binuksan ko ang sobre. Ito ay mula kay Noel. Isang maikling sulat ang nakasulat. Elisara, naging malaya na rin ako. Ang katotohanan ay may sariling pakpak. Lumipad ka ng mataas sa Maynila. Ang alikabok ng kahapon ay hindi na makakahabol sa iyo. Magkikita tayong muli. Naramdaman ko ang muling pag-andar ng makina ng bus. Ang mahinang pagyanig ng sasakyan ay tila isang duyan na nagpapatulog sa aking mga sakit. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro kalyo at dumi mula sa pagsisilbi. Ngayon, ang mga kamay na ito ay malinis na. Hawak ang tiket patungo sa aking pangarap. Habang tinatahak ng bus ang kalsada palabas ng bayan, pinanood ko ang paglipas ng mga puno at mga kabahayan ng San Aurelio. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya, at ang lahat ng pagtataksil ay dahan-dahang naglalaho sa likuran. Kaya ko bang mabuhay ng mag-isa sa Maynila? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, mas pipiliin ko ang hirap ng pagsisimula kaysa sa ginhawa ng isang kasinungalingan. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot mabasa. Dahil alam ko, pagkatapos ng bawat ulan, ang lupa ay laging nagiging handa para sa isang bagong pagsibol. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahang ipinipikit ang aking mga mata. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghahanap ng bagong asawa o bagong pag-ibig. Ito ay tungkol sa paghahanap sa babaeng matagal ko nang kinalimutan, ang aking sarili. Dito sa Maynila, Elisara, ang bawat dokumento ay may halaga. Hindi gaya ng sa pinanggalingan mo na tila napakadaling itapon ang katotohanan. Ang mga salitang yon ni Director Soriano, ang aking bagong boss sa National Archives, ay tila isang mainit na haplos sa aking natutuyong pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak at modernong laboratorio. Ang hangin dito ay malamig. Amoy ng mga kemikal sa preserbasyon at ang nakaka-relax na bango ng mga antigong papel. Walang ingay ng talsik ng mantika, walang amoy ng mapanghing basahan, at lalong walang boses na laging nagdidikta kung anong dapat kong gawin. Ang Maynila ay isang dambuhalang lungsod na puno ng kaguluhan. Ngunit sa loob ng silid na ito, natagpuan ko ang aking sariling kapayapaan. Sa loob ng 6 na buwan, ang aking mga kamay na dati ay puro kalyo sa gawaing bahay ay naging mga kamay ng isang eksperto. Gamit ang mga precision tools, dahan-dahan kong binubuo ang mga punit na pahina ng kasaysayan ng bansa. Doon ko napagtanto, ako ay parang mga dokumentong ito. Maaring may mga punit, maaring may mga mantsa ng nakaraan, ngunit sa tamang kalinga at pagpapahalaga, muli akong mabubuo. Isang hapon, habang naglalakad ako sa mall para bumili ng aking mga pangangailangan, napatigil ako sa tapat ng isang newsstand. Nakita ko ang aking sariling mukha sa cover ng isang tanyag na magasin. Ang pamagat, Elisara Montellano, ang tagapagtanggol ng katotohanan. Sa artikulong iyon, hindi ako ipinakilala bilang asawa ni Major Alvarez. Ipinakilala ako bilang isang babaeng tumayo laban sa isang makapangyarihang pamilya para sa kanyang dangal. Naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng tagumpay. Ang tagumpay na ito ay hindi dahil sa pagpapakasal sa isang mayamang lalaki, kundi dahil sa pagkilala ng lipunan sa aking sariling kakayahan. Sa San Aurelio, ako ay isang anino lang. Dito sa Maynila, ako ay isang liwanag. Bumalik ako sa aking maliit, ngunit napakalinis na apartment sa Makati. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng amoy ng lavender na pinili ko para sa aking sarili. Naupo ako sa aking sofa, may hawak na baso ng malamig na tubig. Tumingin ako sa paligid. Ang bawat gamit sa bahay na ito, mula sa kurtina hanggang sa mga kagamitan sa kusina, ay binili ko
gamit ang sarili kong sweldo. Walang sino mang maaaring sumumbat sa akin na utang ko sa kanila ang lahat. Ito ang aking golden moment. Ang sandaling hawak ko ang susi ng aking sariling tahanan, kung saan ang tanging boses na kailangan kong pakinggan ay ang boses ng aking sariling kagustuhan. Wala nang takot na baka may magalit kung hindi masarap ang ulam. Wala nang kaba na baka may dumating na bisita at hindi makintab ang sahig. Naisip ko si Zero. Minsan, may mga balitang nakakarating sa akin mula sa mga dating kasamahan. Sabi nila, si Zero ay madalas makitang mag-isa sa mga bar sa bayan, lasing at tila nawawala sa sarili. Ang kanyang career ay naging stagnant at ang mansyon ng mga Alvarez ay naging isang malaking kulungan ng kalungkutan. Si Ivana naman ay nasa loob pa rin ng kulungan, hinihintay ang hatol ng korte habang ang kanyang kagandahan ay unti ng kinakain ng puot at pagsisisi. Naramdaman ko ang awa, ngunit hindi na ito ang awang magpapabalik sa akin sa kanila. Ito ay awang gaya ng nararamdaman mo sa isang tauhan, sa isang malungkot na nobela na tapos mo nang basahin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking portfolio para sa isang international conference sa Singapore, kung saan ako ay naimbitahang magsalita, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello? Wika ko. Katahimikan ang sumalubong sa akin. Ngunit narinig ko ang isang pamilyar na paghinga sa kabilang linya. Isang paghingang puno ng bigat at pait. Elisara. Ang boses ni Zero ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nabalitaan ko, ang galing mo na. Proud na proud siguro ang tatay mo sa'yo. Hindi ako sumagot. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin, ngunit wala akong naramdamang kaba. Ang aking puso ay nanatiling kalmado, tila isang dagat na walang alon. Gusto ko lang sabihin na ang bahay ay ibinebenta ko na. Pagpapatuloy ni Zero, hindi ko na kayang tumira sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan mo. Patawarin mo ako, Elisara. Patawarin mo ako dahil kailangan ko pang mawala ka para lang makita ko kung gaano ka kahalaga. Zero, mahina kong sagot. Ang aking boses ay puno ng pinalidad. Salamat sa tawag. Sana ay mahanap mo ang sarili mo, gaya ng paghahanap ko sa akin. Pero ang Elisara na hinahanap mo ay wala na sa bahay na yan at wala na rin siya sa nakaraang yan. Paalam na. Ibinaba ko ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-empake. Nang sumunod na araw, sa gitna ng paghahanda para sa aking flight, isang email ang pumasok sa aking inbox. Ito ay mula sa National Museum. Isang bagong proyekto ang iniaalok sa akin. Ang pamunuan, ang isang malaking team para sa digital restoration ng lahat ng historical documents ng bansa. Isang posisyon na may mataas na sahod at malaking kapangyarihan. Napatingin ako sa labas ng aking bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na parang mga diamante sa madilim na gabi. Sa gitna ng karangyaang ito, naramdaman ko ang tunay na tagumpay, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas. Ako na ang may akda ng sarili kong kwento. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, isang kumatok sa aking apartment. Pagbukas ko, sinalubong ako ng isang buke ng mga sariwang bulaklak, hindi rosas, kundi mga puting lili, ang simbolo ng bagong simula. Kasama nito ang isang maliit na card para sa babaeng nagturo sa akin na ang katotohanan ay laging nananaig. Hihintayin kita sa airport. Noel. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito ang tibok ng pag-ibig na nakakasakal, kundi ang tibok ng isang pagkakaibigang may malalim na respeto. Kaya ko bang muling magbukas ng puso para sa iba? O sapat na ang pagmamahal na nahanap ko para sa aking sarili? Isang tanong ang naglaro sa aking isipan habang hinihila ko ang aking maleta palabas ng pinto. Saan pa kaya ako dadalhin ng hangin ng tagumpay na ito?
At handa na ba akong harapin ang isang bukas na wala ng kahit isang bakas ng alikabok ng kahapon? Ang lupang dati ay naging libingan ng aking dangal. Ngayon ay siya ring saksi sa aking muling pagsilang. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking silid sa isang marangyang hotel sa San Aurelio. Ang bayan na dati ay tila sumakal sa akin sa gitna ng ulan, ay tila naging napakaliit na ngayon sa aking paningin. Narito ako, hindi bilang ang asawang pinalayas, hindi bilang ang babaeng pinagbintangan, kundi bilang ang National Director ng National Archives and Heritage Project. Inimbitahan ako ng munisipyo para pangunahan ang pagbubukas ng pinakaunang digital museum ng lalawigan. Isang proyektong ako ang nagdisenyo at nagpatupad. Habang bumababa ako mula sa aking itim na sasakyan, sa tapat ng munisipyo, naramdaman ko ang paghinto ng mundo sa paligid. Ang mga tao sa San Aurelio, ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan sa aking likuran, ang mga tindera sa palengke na tumangging magbenta sa akin, at ang mga opisyal na tumalikod sa akin ay naroon lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang dalang mga karatula ng galit. Sa halip, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at matinding hiya. Naglakad ako sa gitna ng red carpet nang may taas noong dignidad. Ang bawat tunog ng aking stiletto sa sahig ay tila isang deklarasyon ng aking tagumpay. Suot ko ang isang modernong terno na gawa sa pinong pinya. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle at ang aking mukha ay nagliliwanag sa tunay na kapayapaan. Sa gitna ng seremonya, kinuha ko ang mikropono para sa aking talumpati. Nakita ko sa unang row si Ciro. Nakaupo siya sa isang sulok, malayo sa mga VIP. Wala na ang kanyang matikas na uniforme dahil nabalitaan kong nag-early retirement siya matapos ang sunod-sunod na investigasyon sa kanyang unit. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon, puno ng mga linyang dala ng labis na pag-iisip at pagsisisi. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Wika ko, ang aking boses ay matatag at umaling-awngaw sa buong plaza. Maari mo itong takpan ng semento, maari mo itong ibaon sa limot. Ngunit darating ang panahon na gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas at linisin ang lahat ng dumi ng kasinungalingan. Narito tayo ngayon para itayo ang isang institusyong hindi kailanman papayag na ang kasaysayan ay baluktutin ng mga makapangyarihan. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagyuko ng maraming tao. Ang golden moment ng gabing ito ay ang makita ang mga taong dati ay humamak sa akin na ngayon ay kailangang tumayo at pumalakpak para sa aking tagumpay. Hindi dahil gusto ko silang pahiyain, kundi dahil kailangan nilang makita na ang isang babaeng binuo ang sarili mula sa abo ay hindi na muling matitibag. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, humarang si Ciro sa aking daan. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa kanyang bulsa. Tila nahihiyang hawakan man lang ang dulo ng aking damit. Elisara, congrats! Bulong niya. Ang galing mo na talaga. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong posisyon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na akong naramdamang galit, wala na ring pait. Ang nakita ko na lang ay ang isang lalaking naging bahagi ng aking nakaraan na wala ng puwang sa aking hinaharap. Salamat, Ciro. Simpleng sagot ko. Salamat din sa lahat ng sakit na ibinigay mo. Dahil kung hindi mo ako itinapon sa ulan, hinding-hindi ko matututunang hanapin ang sarili kong silungan. Elisara, maaari ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad ng formal at baka pwede nating pag-usapan ang tungkol sa atin? Ang kanyang boses ay tila isang desperadong hiling. Ngunit bago pa man ako makasagot, lumapit si Noel sa aking tabi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking siko ng may labis na respeto. Direktor, kailangan na po nating umalis. Naghihintay na ang board members sa Manila.
Tumingin ako kay Noel at ngumiti. Pagkatapos ay binalingan ko muli si Zero. Wala na tayong dapat pag-usapan, Zero. Ang tayo ay isang kwentong natapos na 10 taon na ang nakalilipas. Ang Elisara na minahal mo ay matagal na ring nagpaalam. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay wala ng utang na loob sa kahit kanino, lalo na sa iyo. Sumakay ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng aking paghihirap sa San Aurelio. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Zero na nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Mag-isa, habang ang mga tao ay naglalakad lampas sa kanya. Siya ay naging isang anino sa bayang dati ay pinaghaharian niya. Habang tinatahak namin ang daan, palabas ng bayan, naramdaman ko ang malalim na katahimikan sa loob ng sasakyan. Hinawakan ko ang USB drive na nakasabit sa aking necklace, ang ebidensya ng aking laban. Tapos na ang lahat, Noel. Bulong ko habang nakatingin sa naglalahong mga ilaw ng San Aurelio. Hindi, Elisara, sagot ni Noel habang nakatingin sa kalsada. Ang laban mo sa San Aurelio ang natapos, pero ang buhay mo bilang isang malayang babae, nagsisimula pa lang. Naramdaman ko ang isang matamis na luha na gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Pasasalamat sa bawat pagsubok na nagpatibay sa aking kalooban. Pasasalamat sa bawat taong tumalikod sa akin dahil doon ko nahanap ang mga taong tunay na mananatili. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa San Aurelio. Sa dilim ng gabi, ang bayan ay tila isang malabong alaala na lamang. Ang alikabok ng kahapon ay tuluyan ng pinalis ng hangin ng aking tagumpay. Saan pa kaya ako dadalhin ng aking mga paa ngayong wala na akong tanikalang pumipigil sa akin? Isang bagay lang ang sigurado. Kahit saan man ako makarating, hinding-hindi ko na muling hahayaang iba ang sumulat ng aking tadhana. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula ng huling beses kong masilayan ang mga puno ng nara sa San Aurelio. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong tanggapan sa Maynila, ang simoy ng hangin ay hindi na amoy alikabok at ulan. Ang nalalanghap ko na ngayon ay ang sariwang amoy ng dagat mula sa Manila Bay at ang bango ng mga bagong limbag na dokumentong naghihintay ng aking lagda. Ang bawat hininga ko ay malalim at magaan, isang pakiramdam na akala ko ay kailanman ay hindi ko na mararanasan nung gabing nakaluhod ako sa putikan. Ang katarungan ay dahan-dahang gumapang, ngunit ito ay nanatiling matatag. Nabalitaan ko ang pinal na hatol kay Ivana Rios. Siya ay nahatulan ng ilang taong pagkakabilanggo dahil sa mga kaso ng pagnanakaw at paninirang puri. Sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang dating kinang ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang kanyang mga mamahaling gown at ang kapangyarihan ng kanyang boses sa radyo. Siya ay naging isang bilang lamang, isang paalala na ang anumang itinatayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tiyak na guguho. Si Doña Celestina naman ay nananatili sa kanyang malaking mansyon, ngunit ang bahay na yon ay hindi na tahanan. Ito ay naging isang dambuhalang museo ng kalungkutan. Walang mga bisitang dumarating, at ang mga kumaring dati ay nakapaligid sa kanya ay tuluyan ng lumayo dahil sa kahihiyang dinala ng iskandalo. Ang bawat gabi niya ay puno ng katahimikan, isang uri ng parusa na mas masakit pa kaysa sa anumang multa. Ang kanyang pera ay hindi kayang bumili ng isang tapat na haplos o ng isang baso ng tubig na ibinibigay ng may tunay na pagmamahal. At si Zero, narinig kong tuluyan na niyang ibinenta ang aming dating bahay. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa ibang lalawigan, malayo sa mga taong nakakakilala sa kanyang nakaraan. Minsan,
Nakakatanggap pa rin ako ng mga liham mula sa kanya. Ngunit hindi ko na ito binubuksan. Hinahayaan ko lang ang mga sobring iyon na mabulok sa isang sulok dahil ang aming kwento ay tapos na sa huling tuldok na inilagay ko noong gabing iyon sa San Aurelio. Ang kanyang pagsisisi ay kanya na lamang, ang aking kapayapaan ay akin. Dito sa Maynila, ang aking buhay ay puno ng makabuluhang gawain. Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa anino ng kanyang asawa. Ako na ang pinuno ng aking sariling kagawaran. Ang aking mga kamay, na dati ay itinuring na magaspang at nakakahiya, ay siya na ngayong iginagalang sa bawat komperensya at pagtitipon. Ang bawat peklat at kalyo sa aking mga daliri ay itinuturing ko ng mga medalya ng aking katatagan. Direktor Elisara, handa na po ang sasakyan para sa inyong pagbisita sa National Museum. Ang boses ni Noel mula sa pinto ay nagpalingon sa akin. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang barong, ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng respeto at paghanga. Hindi siya humihingi ng higit pa sa kaya kong ibigay. Ang aming ugnayan ay itinayo sa ibabaw ng pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Isang uri ng pag-ibig na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng pakpak. Salamat, Noel. Susunod na ako. Muli kong binalingan ang tanawin sa labas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naalala ko ang Elisara na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang babaeng akalang ang mundo ay nagtatapos sa pintuan ng mga Alvarez. Gusto ko siyang yakapin at sabihing, tingnan mo tayo ngayon. Hindi tayo basta nabuhay muli. Tayo ay nagningning. Ang aking muling pagsilang ay hindi nanggaling sa paghahanap ng bagong lalaking magliligtas sa akin. Ito ay nanggaling sa pagtanggap na ang tanging taong makapagliligtas sa akin ay ang sarili ko. Ang aking tagumpay ay hindi ang pagkatalo ni Ciro at Ivana, kundi ang katotohanang hindi na nila ako kayang saktan pa. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag at lumakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay matatag, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang mga tanikalang pumipigil sa akin. Wala na ang mga boses na nagsasabing hindi ako sapat. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na kawalan. Ito ay isang malawak na karagatan na handa kong lakbayin ng may taas noong dangal. Ang alikabok ng kahapon ay tuluyan ng napalis. At sa bawat paglubog ng araw, alam kong may bagong umagang darating na ako na ang may-ari. Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim at isinara ang pinto ng aking opisina. Ang tunog ng pagkandado nito ay tila isang pinal na deklarasyon. Ang aking buhay ay akin. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na muling hahayaang mawala ang aking sariling tinig. Ako si Elisara Montellano at ito ang aking bagong simula. Isang bukas na wala ng kahit isang tanikala.